Asek, anong take nyo po dun sa pagtatatag ng Digital Council? Kasi syempre may mga grupo na nagsasabi, paano daw babalansehin yung freedom of expression tsaka yung paglaban doon sa disinformation. Kapag natuloy po yung pagtatatag ng Digital Council and even yung task force po na binabanggit ninyo, sino yung final arbiter ng fake news? Sino magsasabi kung fake news talaga yan? Is it the government, yung AI system ba, or magkakaroon ng independent body? So, linawin ho natin. So, ang task force ho, talagang pag may nakumit na crime, na-determine na through using our tools, various investigation techniques, na-determine na may crime. So, yun ho yung responsibility ng task force na imbestigahan, digital forensics, at saka yung sa apprehension ho, para may pasa natin sa prosecution. Doon naman ho, sa proposal ng TRICOM na Digital Council po, this is a regulatory body. This would form part na yung tinatawag ko natin na yun yung isang issue doon sa freedom of expression and speech natin. Pagkakaroon, pag may regulatory body kasi, may prior restraint. Ibig sabihin, mamanduhan kayo na, ito hindi nyo pwede gawin. Para sa KBP ho ba, pagdating sa inyo. So may mga, na kayo, may nagbo-monitor na ho kayo. Yun ho yung trabaho naman ho, Digital Council. Ang stand naman ho ng DICT dyan, we would support po and we would submit to the wisdom of Congress. Pero talagang ngayon, sinusubukan natin at pinapakita natin sa tulong ng mga cooperation natin sa social media platforms, baka hindi na kailangan kasi through collaboration works. Kaya pag halimbawa naman it breaks down, baka doon tayo actively propose na sige, na natin yan, i-push na natin yung Digital Council na yan. Kasi again, tama ko kayo, there's a thin line to balance yung freedom of speech natin for tapos yung regulate the exercise of police power ho naman ng estado.